Tayo po'y saglit na manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, patuloy po kaming nagpapasalamat sa biyaya at pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan at biyaya na amin pong muling mapagbubulayan ng iyong mga salita. At ang aming hiling, naway ang aming mga kaibigan na inaabot ng tinig na ito ay patuloy mo pong paglaanan ng bukas na puso't isip upang kanila pong higit na maunawaan ang katotohanan ng iyong mga salita. Salamat po, amin pong ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming hiling at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataon pong ito sa ating pong pagbubulay ng salita ng Diyos, ay ating pong pag-aaralan ng sinasabi ng banal na kasulatan dito po sa Aklat ng Roma, sa Kapitulo 8, ang talata po ay 31 hanggang talatang 34. Romans chapter 8, verses 31 to 34. Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, Roma sa Kapitulo 8, ang talata po ay 34 hanggang praise God. Romans chapter 8 verses 31 to 34. Purihin ang ating Panginoon. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito, the God who is for us. The God who is for us. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa talatang ito, mga minamahal at mga kaibigan, ay meron pong mensahe at meron pong nais na magipaalam si Apostol Pablo. Meron siyang nais na maipaunawa sa mga kapatid sa Roma na isang katotohanan o dalawang katotohanan. Ano po yung mga katotohanan yun? Una, sabi sa banal na kasulatan, meron nilalang na nagbibigay sa atin ng saganang pabor. Merong isang nilalang na siyang sa atin ay naglalaan ng saganang pabor. At meron din namang nilalang na ang nais tayo ay pahirapan. Ito, mga minamahal, ang pinupunto ni Apostol Pablo ng kanyang banggitin ang mga talatang ito. Kaya kung atin pong muling babasahin ang talatang 31, sabi ng banal na kasulatan, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? If God is for us, who can be against us? Purihin ang ating Panginoon. Kaya dito natin makikita, mga minamahal, na kung meron mang nilalang na siyang sa atin ay kakampi, na siyang sa atin ay magbibigay ng pabor, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ay hindi po kailanman magiging laban sa atin. Hindi natin kaaway ang Diyos. Hindi po natin kalaban ang Diyos. Hindi natin maaaring sabihin na ang Diyos ay magiging masama sa atin. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Kaya ang Diyos ay kaibigan ng bawat isa
sa atin. Bakit? Sapagkat mayroon siyang higit na pag-aaruga at pagkalinga na ipinaranas at patuloy na ipinaparanas sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Sapagkat maaaring sabihin natin, brother, hindi naging mabuti sa akin ang Diyos sapagkat ganito, sapagkat ganyan. Subalit hindi po natin maaaring bigyan ng konklusyon na ang Diyos ay masama sapagkat tayo po ay nakaranas ng masama. Maaaring ang mga bagay na yaan ay paraan upang atin pong maunawaan ang bagay na mabuti at yung bagay na kayang ipaglaan at ipagkaloob ng Panginoon. Dahil ang Diyos, sabi sa banal na kasulatan, siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. He is the God that sustains us. He is the God that gives all our needs. He is the one who provides. Purihin ang ating Panginoon. At kailanman, mga minamahal, hindi nasumpungan ang Diyos na sa atin ay nagalit. Maaaring sabihin ng iba at maaaring mabanggit ng iba na ang Diyos sa atin ay parang galit. Pero mga minamahal, sabi ni Haring David, ang Diyos ay banayad sa pagkagalit, sagana sa kagandahang loob. Hindi niya po ninais at hindi niya pinlano ni hindi man lamang, mga minamahal, sumagi sa kanyang isip na ang tao ay kanyang saktan. Hindi. At mga kaibigan, mga minamahal, ang nasa isip palagi ng Diyos ay yung bagay na sa atin ay makabubuti. Sapagkat mula pa lamang sa panahon ng paglikha, ang Diyos ay meron ng isang layunin at plano sa atin. Ano yun? Na tayo po ay makaranas ng bagay na mabuti. Na tayo ay makaranas ng bagay na siyang sa atin ay magbibigay ng kasapatan. Purihin ang ating Panginoon. Subalit mga minamahal, bagaman ang Diyos ay masasabi natin para sa atin, bagaman ang Diyos ay naglagay na at nagbigay na, nagparanas na, nagsaganang pabor at pagpapakita ng kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Bagaman masasabi natin na ang Diyos ay ating kakampi, na ang Diyos ay ating kasama, ating kaibigan, pero meron pong mga bagay, merong mga pangyayari, merong mga gawa at aksyon na siyang sa atin ay nagbabanta upang tayo mahiwalay sa Panginoon. Upang tayo ay mailayo sa Diyos. Upang ang ating relasyon sa Diyos ay manatiling sira. Upang tayo, mga minamahal, ay masumpungan sa saganang kahirapan at kakulangan. Maraming mga bagay ang nagdanasa na ito ay mangyari. At maraming mga bagay ang nagre-resulta upang ang pagkampi ng Diyos sa atin ay hindi natin maranasan. Kaya dumarating ang mga panahon at pagkakataon na ang tao'y nagtatanong, meron bang Diyos? Totoo ba na mayroong Diyos? Bakit? Sapagkat kanyang naging karanasan, paulit-ulit ang maraming masasamang bagay. Pero ating linawin, mga minamahal at mga kaibigan, na iyon po ay hindi kalooban ng Diyos. Hindi po pinlano ng Diyos na yun ay mangyari. Hindi po pinlano ng Diyos na yun ay ating maging karanasan. Pero nagresulta. Merong naging dahilan kung bakit ito ay dumating sa ating buhay. At ang isang dahilan
o isang maaaring maging paraan upang ang tao ay mahiwalay, mailayo sa Diyos. Ito po ay ang maruming konsensya, defiled conscience. Kung mayroon man pong nagbabanta na ang ating relasyon sa Diyos ay sirain, kung mayroon man pong nagiging dahilan kung bakit ang tao ay nahihiwalay sa Diyos, ang una dyan, mga minamahal at mga kaibigan, ay ang maruming konsensya. A defiled conscience. Kaya ano ang sabi ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Roma? Sa Kapitulo 2, ang talata ay 13. Romans chapter 2, verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapanginig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Purihin ang ating Panginoon. Kaya dito, mga minamahal, ay binigyang diin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma na ang isang paraan upang ang tao'y ariing ganap at maging matuwid sa harapan ng Diyos ay ang pagtupad at pagsunod sa kanyang mga tagubilin at sa kanyang mga utos. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos na ang mga bagay na kanyang ipinapatupad, yung mga bagay na kanyang ipinapagawa, yung mga bagay na siyang kanyang iniuutos, ito ay hindi para sa ating ikasasama, kundi ito'y para sa ating ikabubuti. At yung doon pumapasok, mga kaibigan, yung tinatawag na conscience o konsensya. Bakit? Sapagkat ang konsensya, ito po ay yung simpleng pagkaalam ng mga bagay na mabuti at masama. This is the basic knowledge of what is right or wrong. Ang konsensya ang siyang sa atin ay nagsasabi at nagpapaunawa ng mga bagay na mali at mga bagay na tama. Kaya ang tao, bago pa man siya o kasisilang pa lamang ng tao, meron na siyang konsensya. At hindi po maaaring sabihin na may mga taong ipinanganak na walang konsensya. Wala pong ganun. Hindi po pwedeng sabihin, banggitin, isipin ng tao na yung kanyang kapwa, siguro ito ipinanganak na walang konsensya. Hindi po. Bakit? Sapagkat bawat isa sa ating mga minamahal ay mayroon nito. Ngayon, kung ito ay ating tinanggap, nangangahulugan, merong nagbigay. Merong nagbigay ng konsensya, merong sa atin ay nagkaloob upang ating malaman ang bagay na mali at tama. Merong sa atin ay naglaan, nagbigay nito. At walang iba, kundi ang Diyos. Ang Diyos ang pinagmulan at nagbigay sa atin ng pagkaunawa sa mabuti at sa masama. Kaya anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong katayuan sa buhay, ikaw man ay mayroon, mga minamahal, na masasabi natin kayamanan, ikaw man ay sagana sa marangyang buhay o hindi man, anuman ang iyong katayuan, mga minamahal, ikaw ay mayroon nito. Bakit? Sapagkat ito yung maliit na boses ng Diyos sa loob natin. Kaya may pagkakataon siguro na atin pong naging karanasan, kapag tayo ay gumagawa ng isang desisyon, ng isang bagay, tayo ay napapatigil. At parang sa atin ay may bumubulong. Kung ang ating iniisip na gawin ay bagay na masama, parang sa atin ay may bumubulong, huwag mong gawin yan. Hindi tama yan, hindi mabuti yan. Bakit? Sapagkat, mga minamahal, meron ng maliit na bahagi ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ito po ay ang konsensya. Purihin ng Panginoon. Ito yung nagsasabi sa atin ng bagay na tama at mali. Purihin ng Panginoon.
Kaya sabi ni Apostol Pablo dito sa Aklat ng Roma sa Kapitulo 2, ang talata ay 15, na nagtatanyag ng gawa ng kautosang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa. Kaya ang ating konsensya, mga minamahal, ang ating budhi, yung maliit na boses ng Diyos na bahagi ng bawat isa sa atin, ito ay maaari nating maging tagapagtanggol o maaaring sa atin ay mag-akusa. Our conscience can be our accuser or our defender. Purihin ang ating Panginoon kung ang ating ginagawa ay ayon, pabor sa gusto ng Diyos. Ang konsensya natin ay magsasabi, sige, tama yan, gawin mo yan. Subalit kung ang ating gagawin ay yung bagay na mali, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, bagay na hindi matuwid sa harapan ng Panginoon, ang ating konsensya ang magsasabi, huwag mong gawin yan. Yan ang trabaho. Yan ang nagiging bahagi ng konsensya sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Subalit, mga minamahal, yung konsensyang ito madalas ay ating sinusuway. Madalas yung nais at gusto ng ganitong bahagi ng ating pagkatao ay ating nilalabang. Nais natin at alam natin na yung sinasabi ng ating konsensya ay totoo, tama, mabuti, subalit kabaligtaran ang ating ginagawa. Dumarating sa punto ng ating buhay, dumarating sa mga pagkakataon ng ating buhay na ito ay ating nagiging karanasan. Na yung konsensya na bahagi ng Diyos sa ating mga puso at sa ating mga buhay, imbis na ito ay ating tuparin, imbis na ito ay ating sundin, imbis na ating bigyan ng panahon at oras, ay hindi natin ginagawa. Binabaliwala natin, ating iniitsapwera, inilalagay natin sa isang baul at itinatabi sa ilalim ng higaan. Mga minamahal, yan ang nagiging kalagayan. At ang nagiging resulta nito, mga minamahal, ang konsensya ng tao ay humina. Dahil ang nais ng ganitong bahagi ng ating pagkatao ay para tayo'y mapabuti. Since the conscience is for our good, ang gusto ng konsensya tayo po ay maging mabuti, magpagawa natin kung ano ang nais at kalooban ng Diyos, pero hindi natin sinusunod, hindi natin ginagawa, hindi natin binibigyan ng oras at panahon, our conscience is weakened. Because of our violation of its will, our conscience is weakened. And it became defiled. Nabahiran ng marumi, nabahiran ng masama. Kaya mga minamahal, yung mga bagay na nagiging resulta nito ng ating suwayin, ng ating gabagin, kung ano ang nais at ang kalooban ng Diyos, ito po ay nagresulta upang tayo gumawa ng mga bagay na mismo ang ating konsensya hindi maating. Dumarating doon sa pagkakataon na alam ng konsensya mo mali yun, pero dahil sinusuway mo, hindi maating ng sikmura mo yung iyong mismong bagay na ginawa. Bakit? Sapagkat mga minamahal, yung bahagi nga ng Diyos sa atin ay humina. Yung bahagi ng Diyos sa atin ay humina. Kaya ano ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa aklat ng unang Timoteo sa Kapitulo 4, ang talata ay 2. 1 Timothy chapter 4, verse 2. Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan
na hinirohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Kapag sinabing hinirohan, mga minamahal, yan po ay pinasok. Gagamit ka ng isang bagay na iyong inilubog, iyong ibinabad sa mainit, at iyong ididikit doon sa isang bahagi ng iyong katawan. Ganyan, mga minamahal, ang ginawa ng marami, na yung kanilang budhi ay kanilang hiniruhan. Brother, ano ang nagiging resulta kapag ang budhi o ang isang bahagi ng katawan ng tao ay hiniruhan? Yan po ay magiging manhid. Yan ay magiging manhid. Pansinin po natin, mga minamahal, kapag ang isang bahagi ng ating katawan ay ating pong pasukin o mapasok tayo, kapag yan ay gumaling, yung bahaging napasok magiging manhid. Magkakaroon ng kalyo. At hindi na makakaramdam, hindi na magiging sensitibo. Ganyan, mga minamahal, ang nangyari sa budhi at sa konsensya ng maraming mga tao sa ating panahon. Naging manhid na. Hindi na nakakaramdam, hindi na nakakaunawa. Yung kanyang primary function, yung pangunahin niyang gawain, na ipaunawa sa tao ang tama at mali, hindi na nangyayari. Bakit? Masyado nang humina. Nabahiran na ng bagay na masama. Nabahiran na ng bagay na hindi matuwid. At parang yung kanyang nakikita, lahat ay parang okay na mabuti. Nawalan ng silbi. Bakit? Madalas ay binaliwala at kinalimutan. Bukod doon, sabi ni Apostol Pablo kay Tito, sa aklat ng Tito, 1 ang talata ay 15, ang konsensya ng tao ay hindi lamang po naging manhid, kundi ito po ay narumihan. Narumihan. Basahin po natin, sabi sa Tito 1 ang talata ay talatang 15, sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis, datapwat sa nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Ito, mga kaibigan, ang naging kalagayan at nagiging karanasan ng maraming mga tao sa ating panahon. Ang kanilang budhi ay nangahawa. Kaya para sa kanila, mga minamahal, ay wala ng definition at wala ng difference ang mabuti at masama. Wala ng pagkakaiba ang paggawa ng mabuti at ang paggawa ng masama. Kaya ano sabi dito sa talata, datapwat sa nakahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis. Para sa kanila lahat ay marumi. At dahil nasanay sa marumi, dahil nasanay sa hindi matuwid, dahil nasanay sa mga bagay na hindi tama, hindi na nila ngayon ma-distinguish, hindi na nila masabi, ito mali, ito. Ito tama, ito bakit? Yung nagtuturo, yung nagpapaunawa ng bagay na mabuti at tama ay hindi na nagpa-function. Nakurap na, nasira na. Mga minamahal, kaya ang nais ng Diyos, tayo po ay magkaroon, tayo po ay muling malinis. Yung ating konsensya, yung ating budhi ay muling malinis. Sapagkat, mga kaibigan at mga minamahal, even though conscience is weakened by sin, bagaman ang konsensya ay napahina bunga ng kasalanan, bunga ng pagsuway at pagsalangsang ng tao sa kalooban ng Diyos. Pero salamat sapagkat mayroong ipinadala ang Diyos na maglilinis ng ating konsensya. May ipinadala ang Diyos na siyang magbibigay
magkakaloob sa atin ng pagkakataon upang muli ay malinis ang ating budhi, upang yung manhid na konsensya, yung nakurap at nasirang budhi ng tao ay muling maipanauli sa dati. Sapagkat kapag ang konsensya ng tao ay manatiling marumi, kapag ang konsensya ng tao at ang bahaging ito ng Diyos sa buhay ng tao ay manatiling kurap at sira, walang sino man ang makakatayo o hindi tayo makakatayo sa harapan ng Diyos. Kaya ang Diyos gumawa ng paraan. Siya'y nagpadala ng repairman. Nagpadala siya nung magre-repair ng nasirang konsensya at budhi ng tao. Purihin ang ating Panginoon. At sino ito? Sabi sa aklat ng Hebreo sa Kapitulo 9, ang talata po ay 14, Hebrews chapter 9, verse 14. Purihin ang ating Panginoon, sabi ng salita ng ating Panginoon. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dumi sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang maglisipad lingkod sa Diyos na buhay. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kung meron po palang may kakayahan na linisin ang ating budhi, linisin ang ating konsensya, hindi po ito yung safeguard o kung ano mang sabon. Mga minamahal, ang tanging paraan upang ang konsensya ng tao ay muling malinis at muli ay mag-function ng tama. Ito po ay sa pamamagitan ng gawa ng ating Panginoon Hesus. Ito'y sa pamamagitan ng gawa ng ating Panginoon Hesus, ang buktong na anak ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon, sapagkat yung gawa ng ating Panginoon Hesus, ito yung tanging paraan upang tayo ay masumpungang malinis. Ano po yun? Sabi sa banal na kasulatan ng ating Panginoon Hesus ay napayupay, napako. Doon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang dugo tumigis. Ito po ay tumulok. Yung dugo ng Panginoon Hesus doon sa krus ay naging paraan upang ang ating mga konsensya at ang ating budhi na nakurap, nasira, narumihan, ito po mga minamahal ay muling maging malinis at mabuo. Ito'y magiging karanasan lamang natin kung tayo po, mga minamahal, ay mananatili at magpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, na nagbibigay o nagbabanta upang tayo po ay malayo sa Diyos, upang tayo ay mahiwalay sa Diyos, upang tayo ay gawan ng masama. Hindi lamang po yung narumihan na konsensya o budhi, kundi maging mga minamahal yung ating kalagayan bilang mga lawbreakers. Our status as lawbreakers can also threaten our relationship with God. Yung ating kalagayan na sumasalangsang, hindi sumusunod, yung manunuway, yung sumusuway sa utos ng Diyos. Ito po, mga minamahal, ay maaaring maging paraan upang tayo'y mahiwalay sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na siyang nagbibigay ng mga utos, ng mga batas. One characteristic of God is He is a giver. And when He gives plentifully. Purihin ang ating Panginoon.
At ang isa sa mga bagay na saganang ibinigay sa atin ng Diyos ay ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita. Kaya sabi sa aklat ng Santiago sa Kapitulo 4, ang talata ay 12. James chapter 4, verse 12. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Purihin ang ating Panginoon. Sabi ni Apostol Santiago, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. At yun ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga aking nabanggit, mga minamahal, kung ang Diyos ay isang mapagbigay na Diyos, ang isa sa sagana na kanyang ibinigay ay ang kanyang mga utos. Purihin ang ating Panginoon. Ang utos ng Diyos, mga minamahal, ay sagana niyang ibinigay sa ating konsensya, sa ating budhi, at maging sa sulat. Purihin ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal, ang mga ito, yung mga utos na kanyang ipinagkaloob, yung mga utos na kanyang ibinigay, ito ay kanyang ipinagbigay o ibinigay sa atin upang ito'y ating sundin. Kaya nga yung ating budhi ay palaging nagpapaalaala sa atin bago ito makurap, bago ito marumihan, bago ito manghina at hindi na makagawa ng kanyang trabaho. Ang konsensya natin ay palaging nagpapaalaala, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Gawin natin kung ano ang nais at utos ng Diyos. Sagana ang utos ng Panginoon. Sagana ang kanyang mga paalaala. Sagana ang mga bagay na kanyang itinuturo upang ito'y ating matupad, upang ito'y ating masunod, upang ito'y ating matalima. Subalit kahit sagana ang salita ng Diyos, sagana ang pagpapaalaala ng Diyos, sagana ang mga bagay na kanyang binabanggit, ang mga salita at mga utos na kanyang ipinapaalaala, ating pa rin pong pinipili na ito ay sawahin. Mas pinipili pa rin ng bawat isa sa atin na suwayin ang utos ng Diyos. Ngayon, pwedeng maging tanong natin, paano natin nasusuway ang utos ng Diyos? How do we violate the laws of God? Paano natin, o paano natin masasabi na tayo po ay nakasusuway sa utos ng Diyos? Simple lang po. Ang banal na kasulatan at ang Biblia ay mayroon pong binanggit na paalaala. At ito rin po yung madalas ko rin nababanggit sa inyo, mga minamahal. Anong sabi sa aklat ng Santiago, sa Kapitulo 4, ang talatay 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Our conscience is telling us the red flags. Yung binawan niya tayo ng ating konsensya, pero ating pong pinipili na ito ay baliwalain at ating sinusunod pa rin, ginagawa pa rin yung mga bagay na kung saan ipinagbabawal na, minawarning na tayo ng ating mga budhi. Yan, mga minamahal, ay panahon at pagkakataon na tayo po'y nasusumpungan sa ating mga pagsalangsang, sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakasal. Ito, mga minamahal, ay mga bagay na nagpapakita na tayo po ay hindi perpekto. Walang perpekto sa lupang ito. Kahit si perpekto, di makulangan. Perpekto na nga, hindi pa kulang, ay hindi po masasabing perfect. All men in front of God is not perfect. Maski po ang inyong lingkod na nagdadala ng salita ng Diyos, hindi ko po maaangkin na ako ay perfecto. Bakit?
Bilang mga tao, dumating tayo sa pagkakataon na tayo ay sumasalangsang at nagkukulang sa harapan ng Diyos. At yung mga pagkakataong ito, yung ganitong katangian, mga minamahal, ay magre-resulta. Darating ang pagkakataon na ito po ay magbibigay sa atin, magre-resulta upang tayo malayo sa kalooban ng Diyos. At para ating pong magawa, mga minamahal, upang tayo po ay muli masumpungang matubig sa harapan ng Panginoon, ay masumpungan natin na tayo ay sumusunod, matupad natin ang utos ng Diyos. Yan ang paniwala ng marami, na kinakailangan daw ay masunod mo ang mga utos ng Diyos lahat. Pero alam niyo po, mga minamahal at mga kaibigan, ako na po ang nagsasabi, hindi madali. Mahirap gawin yun. Kung ang ating pong pagbabasihan ay ang paraan na ibinigay ng Diyos sa mga tao sa lumang tipan, na kanilang tuparin ang 10 utos ng Diyos, na sinasabi, ikaw ay huwag papatay, huwag magnanakaw, huwag magsisinungaling, huwag mong aangkinin ang pag-aari ng iyong kapwa, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Kung yan, mga minamahal, ang magiging basihan natin upang tayo ay mabuhay at masabi natin para tayo ay maging sakdal, ito ay ating dapat gawin, mga minamahal. Mahirap. At hindi po yan kaya ng tao. Sapagkat ang binabanggit ni Apostol Santiago sa kanyang sulat sa aklat po ng Santiago sa Kapitulo 2, ang talata po ay 10. James chapter 2, verse 10. Purihin ang ating Panginoon, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Maaaring 8 sa 10 utos ng Diyos ay ating nagagawa. Subalit yung 2 na hindi natin nagagawa, ito ay magre-resulta upang yung ating mga nagawa ay mabaliwala. Bakit? Binanggit ng salita ng Panginoon, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Kaya ano ang naging solusyon, mga minamahal ng Diyos? Yamang tayo po ay hindi perfecto, yamang tayo ay imperfect, hindi tayo sakdal, marami tayong pagkukurang, hindi tayo flawless, marami tayong pagkakamali. Ano ang ginawa ng Panginoon? Ano ang ginawa ng Diyos? Kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Kanyang ipinagkaloob ang ating Panginoon Jesus. Kanyang ipinadala dito sa lupa ang ating Panginoon Kristo. Sapagkat yung Kristo na kanyang ipinadala, Jesus Christ, who was sent by God, He fulfilled the law. The law that makes us fail, yung batas na sa atin ay nagre-resulta upang tayo magkamali, upang tayo madapa yung mismo utos at mga kautusan, mga minamahal, na siyang nagiging dahilan upang tayo ay hindi makatalima sa Diyos. Ito po, mga kaibigan, ay tinupad ng Diyos. Tinupad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi sa aklat ng Mateo sa Kapitulo 5, ang talata ay 17. Matthew chapter 5, verse 17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Kaya ang pagparito ng bugtong na anak ng Diyos ay mayroong dahilan.
at ang isa sa mga dahilan upang ang mga utos ng Diyos ay kanyang maganap. Yung mga utos ng Diyos na siyang sa atin ay mahirap tuparin, mahirap gawin, mahirap sundin. Ipinakita ng ating Panginoong Hesus na ito'y kaya niyang talimahin. At bunga nito, mga minamahal, yamang tayo po ay pinagpakitaan ng ganitong kalagayan. Yamang ang ating Panginoong Hesus ay natupad, nasunod, natalima ang mga utos ng Panginoon. Tayo ngayon ay mayroong paraan upang ang ganitong kalagayan natin ay ating matakasan. At ito ay sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kung ating sasampalatayanan ang ginawa ng Panginoon, tayo po ay magiging matuwid. Hindi po tayo magiging matuwid sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi tayo ay aariing matuwid sa panahon na ating pong sampalatayanan, yung nagbibigay katuwiran sa atin. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa aklat ng Efeso sa Kapitulo 2, ang talata ay 8, sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo'y nangaligtas. Purihin ang ating Panginoon, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kaya tayo, mga minamahal, ay may kapanatagan na kung tayo man ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, na kung ating magkinalangin, tanggapin sa ating mga puso, papaghariin sa ating mga buhay, isuko natin ang ating mga buhay sa pangangasiwa ng ating Panginoon at ng Diyos, hindi tayo magsisisi. Huwag natin sabihin, marami na akong pagkakamali. Huwag natin maging katwiran, marami na tayong pagkakasala. Huwag natin gawing katwiran, ako marami na akong nagawang mali sa buhay kong ito, siguro hindi na ako tatanggapin ng Diyos. Siguro ay hindi na ako papansinin ng Diyos. Huwag, mga minamahal. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon at ang Diyos mismo ay nagsabi sa aklat ng Isaias sa Kapitulo 1, ang talata ay 18. Sabi niya sa kanyang mga salita, magsiparito tayo'y mga usap. Purihin ang ating Panginoon. Nais tayong kausapin ng Diyos. Nais tayong bigyan ng lubos na pagkakataon ng Diyos upang tayo magkatwiran. Mga twiran sa Panginoon. Sabi dito, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan. Sabi ng Panginoon, magsiparito, pinapalapit tayo ng Diyos, iniimbitahan tayo ng Diyos sa mga pagkakataon to. This is God's appeal to us. Come! Lumapit tayo sa Panginoon. Parang sinasabi ng Diyos, sige, ano ba ang problema mo? Ano ba ang iyong, sabihin mo ko ano ang problema mo? Ikaw ba ay naging ganito? Ikaw ba ay naging ganyan? Nagawa mo ba ito? Masyado na bang malala ang iyong pagkukulang? Marami ka na bang nagawang pagkakasala? Sabi ng banal na kasulatan, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Purihin ang ating Panginoon. Ano man daw ang ating kalagayan, kung tayo man ay nakagawa ng malalang kasalanan sa harapan ng tao at sa harapan ng mga tao na nakakakilala sa atin, tayo ngayon ay binibigyan ng Diyos makatanggap ng kapatawaran. Bakit? Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa.
purihin ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat kung tayo man ay nagkulang sa harapan ng Diyos at tayo lumapit sa Panginoon, hindi naman tayo itatakwil ng Diyos. Doon ka! Hindi yan gagawin ng Panginoon. Siya nga ang natutos, kumapit ka sa akin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya wag tayong magtago doon sa ating mga kadahilanan. Malayo na ako sa Diyos, marami na akong pagkukulang. Nahihiya ako sa Diyos. Kung talagang tayo tunay na nahihiya sa Panginoon, nasain natin muling malapit sa Diyos. Na tayo muling mapalapit sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Sampalatayanan natin kung ano yung kayang ipagkaloob sa atin ng Diyos. Sampalatayanan natin kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil kung meron man, mga minamahal, na numero unong nagmamalasakit sa atin, ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi nga sa ating talatang binanggit, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Ang Diyos pala ay kakampi, hindi siya kalaban. Ang Diyos pala ay kaibigan, hindi siya kaaway. Ang Diyos pala ay Diyos na nagmamalasakit, hindi nananakit. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal at mga kaibigan, ano pa ang ating hihintayin? Tayo'y muling manumbalik sa Diyos. Huwag nating pabayaan na tayo'y manatiling itinutulak ng ating kasalanan palayo sa Diyos. Huwag nating pabayaan na yung ating mga maling gawa ng mga nagdaan ay magbigay ng ultimatum hanggang dyan ka na lang. Huwag mga minamahal. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga pangalawang pagkakataon. God is the God of second chances. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay Diyos ng mga pangalawang pagkakataon. Kung tayo'y nadapa ng una, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon upang muli manumbalik. Nadapa ka ulit sapagkat tayo may taong mahina at maraming pagkukulang. Bibigyan ka ulit ng pagkakataon ng Panginoon. Bakit? Ang pagpapahinuhod ng Diyos ay sagana. Subalit, mga minamahal, ang pagpapahinuhod ng Diyos ay sagana. Subalit, ito ay lubos na magiging karanasan lamang ng isang tao kung kanya pong kikilalanin ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Kung iyong kikilalanin at tatanggapin, aaminin na tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos, na tayo hindi perfecto, na tayo maraming mga pagkakamali, na marami tayong mga bagay na hindi natin alam pero masama pala ay ating nagawa. Kapag ito'y ating tiniyak, kapag ito'y ating tinanggap, mga minamahal at mga kaibigan, tayo po ay lubos na bibigyan ng malayang pagkakataon upang ating maging karanasan ang pagpapahinuhod ng Diyos. Ating magiging karanasan yung kanyang saganang pagpapahinuhod, yung kanyang saganang pagpapalat biyaya. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kung nais natin na tayo'y guminhawa sa buhay na ito, isa lang ang nais maunawaan ng Diyos o maipaunawa ng Diyos sa atin. Tayo ay magiging masagana at maginhawa sa buhay na ito kung tayo po'y magpapasimulang lumakad at mabuhay malapit sa Diyos. Kaya ang sabi sa Aklat ng Gawa sa Kapitulo 3, ang talatay 11, purihin ang ating Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, magsiparito kayo at manumbalik sa Diyos.
at darating ang panahon ng kaginhawahan. Yan ang plano ng Diyos sa atin. Purihin ang ating Panginoon. At nawa ang planong ito ng Diyos, yung katotohanan na tayo ay mayroong Diyos na kakampi at kaibigan, ay patuloy na maging totoo sa ating buhay. Hindi lamang mga salita na ating naririnig, kundi ito'y maging katotohanan na siyang ating magiging karanasan. Purihin ang ating Panginoon, tayo po'y saglit na manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo sa biyaya at pagpapala na iyong ipinagkakaloob at ipinaparanas sa bawat isa sa amin. Salamat sa kasaganaan ng iyong biyaya, sapagkat ikaw ay patuloy na nagbibigay ng malayang pagkakataon upang ang aming mga kaibigan ay patuloy na makapakinig ng pagbubulay ng iyong mga salita. Pagdaan mo po sila ng iyong saganang biyaya, na ang bawat kanilang mga pangangailangan ay iyo pong maipagkaloob at maipaglaan. Patuloy mo rin iparanas, O Diyos, ang iyong patnubay, ang iyong pagpapala, ang iyong pakikisama, upang sa kanilang mga paglilingkod, sa kanilang mga bagay na ginagawa sa bawat araw ng kanilang mga buhay, ay patuloy nilang maging karanasan ang iyong tulong at ang iyong biyaya. Salamat po, Ama, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Maging sa amin pong mga kaibigan at kababayan na iyo pong kinilos upang sila po ay makabahagi sa pagtutataguyod sa pangangaral ng iyong mga salita. Ibalik mo po ito sa kanila ng sagana. Ang kanilang kagandahang loob ay patuloy mo pong alalahanin. At tulad ng iyong mga pangako, ikaw ang siyang patuloy na maglaan ng iyong ganti sa bawat isa sa kanila. Amin pong iniiwan ang iyong kapayapaan at biyaya sa dakong ito. Ito po ang aming hiling at mapagpakumbabang panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.